Panginoon ay hindi nagbabago. Amen? Siya ay Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanpaman. Kaya po, inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Sa oras pong ito, ating papurihan ng Panginoon at alalahanin ang lahat ng kabutihan, lahat ng mabubuting bagay na ipinakita sa atin ng Panginoon, na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Dahil sa kabutihang ito, tayong lahat ay naririto ngayon. Tayo ay nakakapagpuri sa Kanya. Tayo ay malayang makapagtaas ng ating mga kamay. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi sa 2 Peter, chapter 1, verse 3 to 4, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promise, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Sabi dito, His very great and precious promise. Great, precious. Ito ay napakalaki. Precious, ito ay kakaiba. Kakaiba ang promise, ang promises ng Panginoon sa atin. Kaya patuloy natin itong panghawakan. Patuloy nating kapitan ng Panginoon because of His love, because of His goodness. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. You're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. The storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak the word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Yes, your faithfulness, God. Great is your faithfulness.
I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise you. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. His great is your faithfulness. Your promises, Lord. We put our trust in you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Yes, God. We are holding on to your promises para sa amin, Panginoon. And yes, you are good. You are powerful. Kaya po, Panginoon, binibigay namin ang aming trust. Pinanghahawakan namin, Panginoon, yung hope na meron kami sa inyo, Diyos. Lord, you are faithful sa bawat isa sa amin. You are good sa bawat isa sa amin. This is our lives. Patuloy naming ibinibigay ito sa inyo, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Hallelujah. Amen. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Alam ko pong na-miss ninyo ang inyong mga katabi, kaya ngayon po ay ang oras upang tayo ay makipagkamayan, makipagbesuhan, makipagbatian sa ating mga kapatid. Welcome to the family.
share your life with us as we grow in love. And may we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be one. May we learn to love each other more than each new day. The words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. To the family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be known. May we learn to love each other more than each new day. The words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always speak to you what God would have us be. A family always there to be strong and to be known. To be strong and to be known. To be strong and to Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon at isigaw ang Hallelujah! Woo! Hallelujah! Isigaw natin, Lord, you reign! Lord, you reign! Hallelujah! Yes, patuloy nating paghariin ang Panginoon sa ating mga buhay sapagkat siya ay mighty, sapagkat siya ay great, at ang kanyang love ay tunay na napakalawak. Hallelujah! over starfit skies and over all created life. What was always meant to be, your glory reigning over me. You're above anything thrown my way, victorious. I live to stand in you always. All the earth is singing, you reign, as they sing me to bring it. You reign, Holy One, you reign. Over stars, over star-filled skies, and over all created life. What was always meant to be, glory reigning over me. You're above anything thrown my way, victorious. I live to stand in you always.
Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. You reign over all the earth. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One. You reign, you reign over all the earth. Sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One. You over all the earth. Sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One. You Yes, hallelujah. Sa inyo, Diyos, nagmumula ang peace. Sa inyo, Diyos, nagmumula ang healing, ang love. Kaya, Panginoon, patuloy kaming kumakapit sa inyo. Kami ay nagtitiwala, Panginoon. Because great are your promises, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, sa inyo. Lahat ay kaya niyong gawin. Ang kinakailangan lang namin, Panginoon, is to put our faith in you. Magtiwala kami. Na kaya niyong sirain ang mga chains. Kaya niyo kaming i-lead, Panginoon, sa lahat ng daraanan namin. Kaya niyong pagalingin lahat na sakit. Kaya niyo ang lahat because you are God and you are powerful. You are mighty. Hallelujah.
every lives. Kahit hindi namin nakikita, kahit hindi man namin ito, Panginoon, nararamdaman, we know you are working. We know, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa aming mga buhay. We know na you are kumikilos sa place na ito. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Si Mahatma Gandhi po ay isa sa mga greatest moral leaders of the modern times. Ang buhay niya ay isang buhay of compassion at punong-puno ng self-sacrifice. Si Gandhi po, dahil masyado siyang naaawa doon sa mga untouchables of India, tinulungan niya ng tinulungan ang mga taong ito, tinawag pa niya na mga untouchables na ito na children of God. Binibigyan niya ni Gandhi ng
ng pagmamahal, pagkakalinga, yung mga lepers, yung mga kababaihan, yung mga mahihirap, yung sobra talagang mga inaapi ng society. At ipinaglalaban niya ang freedom na ito para sa kanyang nation. Ginagalang siya ng napakaraming mga tao, kasamahan man niya, kakilala man niya o hindi, ginagalang talaga siya. Surely, si Mahatma Gandhi po ay isang napakagandang example ng isang mabuting Kristiyano. Lingid po sa kaalaman ng nakararami, si Gandhi po ay dumating sa point na gusto na niyang maging Kristiyano. Nag-aaral siya ng Bible, nag-aaral siya ng mabuting balita, meron pang time na talagang collect ng napakaraming mga Bibles, tapos pinamahagi niya yon, yung iba binenta niya doon sa mga kayang bumili, at yung iba naman ay binigyan niya ng napakaraming mga Bibles. Nung mga period na yon na nag-aaral siya ng salita ng Panginoon, andun po siya sa South Africa. At nung nandun siya, kapag nag-aaral siya, nabasa niya na dapat pala nakikipag-fellowship. So, ang ginawa niya, naghanap siya ng isang maliit na church doon sa area na yon at nag-decide siya na umattend ng isang church service. Pagdating niya sa maliit na church, hinarangan siya ng usherette. Isang English deacon on duty. Ang sabi sa kanya ng usherette, sa palagay mo, saan ka pupunta, kafir? Ang kafir po ay isang term na gamit bilang panlalait doon sa mga maiitim, dark skin, maiitim ang balat doon sa South Africa. Pagka ikaw ay medyo maitim ang tawag sa iyo, kafir. Nilalait ka nun. So si Gandhi, ngumiti muna siya doon sa usherette. Sabi niya, gusto ko sanang umattend ng worship service nyo. Pero sabi sa kanya nung usherette, hindi ka welcome dito. Gulat si Gandhi. Sabi nung usherette sa kanya, hindi ka pwedeng pumasok sa church na ito, or if magpipilit ka, ipapataboy kita at ipapatapon kita sa malalaki kong assistant dito. Nasa iyo ang choice. So si Gandhi, tumalikod, umuwi sa kanila. Many years later, isang missionary na nagngangalang Stanley Jones ang nagtanong kay Gandhi kung bakit hindi siya naging isang Kristiyano. Dahil ganun na siya kabait, konti na lang, magiging Christian na siya. Ang sagot ni Gandhi, I like your cries. I do not like your Christians. They are so unlike your cries. Sakit, di ba? Hindi naging isang Kristiyano si Mahatma Gandhi dahil sa isang incident na hindi na-reflect ng isang Kristiyano kung sino ang Christ na sinasamba niya. Christians, ang pagbabago na gusto ng Panginoon na makita sa atin ay maging agent tayo ng mercy, love, and grace ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lamang para malaman natin kung ano yung laman ng gospel, kung ano yung laman ng Bible. Tinawag tayo para isapamuhay ang salita ng Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lamang para makinig ng sermon every Sunday or yung mga weekdays fellowship, weekdays prayer meetings. Tinawag tayo ng Panginoon para maging sermon sa mundo. Isapamuhay ang gospel na ito. At para maisapamuhay ang nilalaman ng banal na kasulatan, kailangan natin ng empowerment of the Holy Spirit. We have to be empowered by the Spirit. Tayo pong lahat ay tumayo. Acts 2:1-12. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in
At that time, there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were completely amazed. How can this be? They exclaimed. These people are all from Galilee. And yet we hear them speaking in our own native languages. Here we are, Parthians, Medes, Elamites, people from Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and province of Asia. Egypt, and the areas of Libya around Cyrene, visitors from Rome. Both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, and we all hear these people speaking in our own languages about the wonderful things God has done. They stood there amazed and perplexed. What can this mean? They asked each other. That day, yung mga nahihiyang followers ni Christ tumapang. Yung mga nagtatagong Kristiyano lumabas at nangaral. Yung mga tahimik na Christians nagsalita in front of the crowd dahil they were empowered by the Holy Spirit. Tayo manalangin. Heavenly Father, sa oras na ito, sa pag-aaralan namin ng iyong banal na salita, mangusap ka po sa bawat isa sa amin at hayaan niyo, Panginoon, na maging buhay ang mga salita mong ito at nawa mabuksan ang puso, isipan ng bawat isa sa amin at patuloy kaming sumunod kung ano ang mga ipinag-uutos mo sa amin. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kinakailangang makita ng mga tao sa paligid natin yung conversions, yung growth in number sa loob ng church. Makita ng mga non-believers yung mga healing, deliverance, yung mga iba't ibang signs, wonders, and miracles na nag-take place sa New Testament church. Naka-record po ito sa Book of Acts. Ang nakakalungkot, instead of signs and wonders, walang nakikita ang mga unbelievers na anumang sign to make them wonder. Tingnan mo nga yung katabi mo. Minsan ba ginugulat ka niya sa magagandang ginagawa niya? O nagugulat ka dahil merong kang nagawa sa sarili mo na kagulat-gulat nga at hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Bilang church, di po natin pwede sabihin na yung mga signs and wonders sa New Testament church ay nangyari kasi dispensation nila yon. Hindi May mga preachers na nagsasabi ng ganon na normal lang yan sa New Testament church, kinakailangan pero ngayon hindi na uso yan. Ang totoo po, ang mga healing, ang mga supernatural happenings, ay ine-expect pa rin ngayon at dapat nag-a-occur regularly sa loob ng church. Bakit? Kasi sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang God ng New Testament church is the same God na wino-worship natin today. Kaya ang church natin ngayon, kinakailangan ma-rediscover once again na meron tayong unchanging God at isang unchanging kingdom of God. Once again, kinakailangang ma-discover natin ang power of Pentecost, ang power ng Holy Spirit. Kinakailangan maging Pentecostal church talaga tayo. Hindi po natin pinag-uusapan yung denomination, though talaga ang tawag sa atin ay Pentecostal church. Ang pinag-uusapan natin sa umagang ito ay yung church na sinasabi sa Acts 2 verse 47. All the while praising God and enjoying the goodwill of all people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Nakakaintriga? Nag-worship sila, nagpe-praise sila sa Panginoon, tapos yung mga tao sa paligid nila, hindi nakalangit. Yung mga tao sa paligid nila, nag-e-enjoy. Nakasama itong mga believers, lahat ng tao. At kung babasahin po natin ang Book of Acts,
nadadagdagan daily ang kanilang mga members ng church. Ilan? 3,000 to 5,000 a day. Wow! Ang saya, no? Siguro talagang nagtayo na sila ng church dito. Sige, isa na namang church. Siguro yung service nila doon talagang isang oras na lang kasi hindi natin mapapasok yung ibang mga members. Ganun karami ang tumatanggap sa Panginoon. Di ba nakaka-intriga? Bakit nag-e-enjoy yung mga tao sa company ng mga Christians? Tanong ko nga ngayon, ikaw ba kapatid, nag-e-enjoy ba ang mga non-believers kapag kasama ka? Kahit nagpe-praise ka sa Panginoon? Kasi minsan nag-e-enjoy sila dahil nakikibagay tayo sa kanila. Tapos yung biruan nila, ganun na rin yung biruan natin. Pero sinasabi po dito sa Acts, they were enjoying yung goodwill, nakukuha ng mga Kristiyano yung goodwill of all the people while they are praising the Lord. Paano nangyari yon? Balik tayo sa previous passage natin. They were filled with the Holy Spirit. Church, kinakailangan natin muli ang paggalaw ng Holy Spirit. Kinakailangan natin ang fruit of the Spirit. Kinakailangan natin ang gifts of the Holy Spirit. Dahil dito lang magkakaroon ng conversion. Dito lang magkakaroon ng healing physically, healing emotionally, healing relationally, healing socially, spiritually. Lahat ng healing pwedeng matanggap ng church. Kailangan nating ma-experience sa oras na ito ang unity of the Spirit. Kung paano naramdaman ito ng early church. Kailangan ng church ngayon na magkaroon ng genuine love sa isa't isa. Yung genuine love na talagang mahal mo yung kapatid mo sa pananampalataya kahit alam mo yung mga flaws na meron siya. Kahit may mga pagkakataon na nagfe-fail tayo na intindihin ang kapatid natin, natututo dahil filled with the Holy Spirit, natututo na maghanap ng reconciliation. Kailangan natin ang fire of the Holy Spirit para muling bumangon at magising ang church ng CCFI SPB. Sabi mo nga sa katabi mo, gumising ka. Gumising ka. Bakit kinakailangang magising ng church? Kasi kapag nag-send ng Panginoon ang Holy Spirit sa atin, kapag dumating ang Holy Spirit, yung presensya ng ating Panginoon sa kalagitnaan ng church, maraming mga kagulat-gulat na bagay na nangyayari. Lahat ng barriers, nawawala. Nabubuo ang samahan. Yung magkakagalit, yung magkakaiba ng ugali, yung talaga namang nagsasalpukan ng mga tumanggap sa Panginoon, nagkakasundo na. Na-establish ang unity. Mga sakit, karamdaman, gumagaling. Yung addiction, nawawala. Nagbabago ang buhay ng mga Kristiyano. Iba't ibang lahi, iba't ibang culture na re-reconcile. Na-establish ang hope, ang pag-asa sa isa't isa at nabe-bless ang mga tao. Sa loob man yan ng church, o paglabas natin. Pag tiningnan pa lang tayo, bless na sila. Ito yung tunay na church. Ito ang church na hinihingi ng Panginoon. Kapatid, ito ba tayo? Kung presence ng Holy Spirit ang pag-uusapan natin, ito yung magiging church. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng kamay mo o ilang beses kang umiyak sa harapan ng Panginoon or ilang beses mong sinabi sa Panginoon, Lord, magko-commit na ako ngayon. Kahit pagdating ng Monday, balik ka na naman sa dati. Hindi lang ito yun eh. Ang pinag-uusapan natin, anong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo?
At ano ang hinahayaan mo na mabago sa'yo dahil nangungusap sa'yo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Church, be ready. May gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng God. Kaya kung nade-discourage ka, abay, cheer up. Dahil nandyan ang Diyos para kumilos. Kung yung mga ginagawa mo minsan ay pagpapakitang tao lamang or gusto mo lang na, sige na nga, para makita nila na medyo born again naman ako, mawawala yun. Yung mga ugali natin na medyo maasim-asim, magiging sweet ka na ngayon. Yung mga ugali natin na minsan, yung gustong-gusto nating, gustong-gusto nating maki-chism, gustong-gusto nating makipagkwentuhan ng buhay ng iba, matututo tayong izip ang ating mga lips at tigilan ang pagkikwento ng buhay ng iba. Amen? Yung mga nagkakasamaan ng loob, magkakasundo. Dahil sa move ng Holy Spirit, magigising ang mga Kristiyano na inaantok. Amen? Magkakaroon ng lakas yung mga nanghihina at yung mga nanlulupaypay ay mabubuhay. At ang pinakamahalaga, kung hahayaan natin ang movement ng Holy Spirit, matataas ang pangalan ni Jesucristo sa church na ito. Makikilala ang ating Panginoon. Kung gusto natin mangyari ang lahat ng yan, kailangan nating ma-meet ang ilang conditions. Kailangan nating mabago ang ilang mga perceptions. Kinakailangan natin na maalis yung ibang mga pananaw na hindi naaayon sa sinasabi ng banal na salita ng Panginoon. Kung gusto nating ma-empowered with the Holy Spirit, kinakailangan nating ma-realize una, that the Christian life is not about keeping rules, but about knowing Christ. Sa mga churches, madalas na pipreach na kailangan mong maging mabait. Amen? Na kailangan mong matutong magmahal. Na dapat pairalin yung concern mo sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha mo. At times, minemeasure natin ang Christianity ng isang tao kung gaano na siya kabait ngayon dun sa ugali niya noon. Kung gaano na siya kasipag ngayon at kung gaano na siya mapagmahal ngayon. Pero hanggat hindi natin nire-renew ang commitment natin sa itinuturo sa John 14:6 that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, walang sino man na makalalapit sa Father God except through Jesus Christ. Kapag hindi mo makikilala siya na tanging daan, hindi yung dating daan ha, siya na tanging daan, hindi mo ma-experience ang presence ng Holy Spirit. Di mo mararamdaman yung seal ng early church. Dahil ang Holy Spirit ang tatak ng early church, dapat yan din ang tatak ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Hayaan natin na ma-experience ang presence ng Holy Spirit. Pero ang sabi sa Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Meron na tayong tatak eh. Sa oras na tumanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo bilang sarili nating Diyos at tagapagligtas, tinatakan na tayo ng Holy Spirit. Hanggat merong mga tao na nagsasabi na followers sila ni Jesus Christ, pero hindi nare-renew yung commitment na kinakailangang kilalanin ng husto ang kanyang Savior in a daily basis, yung mamuhay faithfully kay Kristo, then hindi natin ma-experience ang power of the Holy Ghost. Sa Mark 1:15, merong announcement. Ang sabi doon, the kingdom of God is near. Repent
of your sin and believe the good news. Hanggat hindi po natin ipinapamuhay ang repentance and faith, ipagpapatuloy mo lang at ipagpapatuloy, uulit-ulitin mo lang ang motions of your religion. Hanggat hindi mo kinakailala ang person of Jesus Christ. Para ka ring hindi nagpalit ng relihiyon. Dahil kinakailangan mong kilalanin si Kristo. Amen? Hanggat iniisip mo na meron kang nagawa o gagawin na kailangang gawin mo para maging tunay na Kristiyano ka, namimiss mo yung tunay na kautusan at itinuturo ng ating Panginoon. Dahil ang totoo, ang pagiging Kristiyano ay hindi dahil sa kaya mong gawin o sa mga bagay na nagagawa mo. Ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa ginawa na ni Kristo sa iyo doon sa cross of Calvary. Ephesians 2:8 and 9 says, God saved you by His grace when you believed, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Ang pagiging Christian ay hindi tungkol sa paggawa ng tama. Hindi ito tungkol sa paniniwala mo na meron ka. It is about knowing the right person. John 17:3 says, and this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. Hindi ito pagiging member mo sa CCFISPB kaya ka ligtas. Hindi ito yung gaano karami ang memorize mo na memory verse. Hindi ito yung gaano kalawak yung naiintindihan mong doktrina ng church. Hindi ito tungkol sa baptism, sa water baptism o tungkol sa communion. Though alam natin na lahat ng yan ay importante na ginagawa sa loob ng church. Pero ang katotohanan, ang pagiging Christian ay tungkol sa pagsusurrender mo ng buhay mo, ng buo mong katawan, ng pag-iisip mo, ng puso mo, pagsusuko na ito sa harapan ni Jesus Christ. At hihingin mo kay Jesus Christ na siya na ang mabuhay sa iyo. Siya na yung maging sentro ng buhay mo. Sa Acts 3:19, sinasabi dito na ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa confessing of your sin and turning from it. Sabi doon, now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away. Kasi kadalasan, inihingi mo ng tawad ang kasalanan mo pero hindi mo tinalikuran. Nilagay mo lang sa bulsa. Pag gusto mong ulitin, ulit ka ng ulit. Ang sinasabi sa banal na kasulatan, you have to repent of your sin and talikuran ng kasalanan, you have to turn to God. Ang pagiging Christian ay tungkol sa pagsuko ng lahat ng meron ka at lahat ng ikaw sa paanan ni Jesucristo. Mamahalin mo ang Savior mo at susundin mo siya. John 3:30 says, He must become greater and greater, and I must become less and less. Na kapag tumingin sa iyo ang tao, hindi ka pa nagsasalita, hindi mo pa sinasabing member ka ng church na ito, sasabihin na nila, parang ang sarap mong tingnan. Bakit ganon? Napapangiti ako pag tumitingin ako sa iyo. Nagiging blessing ka na sa lahat ng tao dahil ang nakikita nila sa iyo ay si Jesucristo. Ang Christian faith po ay hindi tungkol sa nararamdaman mo. Ito ay isang katotohanan dahil totoong relationship with a real person na walang iba kundi si Jesucristo. Ang Christianity po ay tungkol sa pinaka-powerful, pinaka-wonderful, pinaka-awesome person na nabuhay dito sa daigdig. At ang gusto niya,
magkaroon ka ng relationship sa Kanya. Isang magandang relationship, magandang karanasan na dapat nararanasan mo. Yung totoong pagtanggap kay Jesucristo. At si Jesus Christ, ayaw po niya ng may kahati. Gusto niya, siya lang. Sabi ni Paul sa Philippians 3:10, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death. Ito nawa ang maging laging nasa isipan natin. To know Christ and experience the power that raised Him from the dead. And to suffer with Christ, sharing in His death. Ang second point, na dapat po nating marirealize is that mararanasan mo ang empowerment by the Spirit kung marirealize mo that the Christian life is not just about salvation, but about transformation by grace. John 3:3 says, you need to be born again. Ito ay mahalaga. Importante, first step sa buhay ng bawat Kristiyano. Kasi kung faith lang natin ang meron tayo at single event lang yung faith natin, yung humingi ka lang ng tawad at lumapit ka kay Christ, then incomplete po yung faith na meron ka. Para yan kasing isang baby. Ipinanganak na malusog, cute na cute. Ang saya-saya ng buong pamilya, tuwang-tuwa sila. Meron silang bagong baby, nag-aagawan sa pagkargado sa baby. Pagkalipas ng 1 linggo, wala nang nag-alaga sa baby, wala nang nagpakain sa baby, hindi na lumaki yung baby, nangayayat na nang nangayayat, hindi na na-develop yung baby kasi nga, mabantot ang pupo, kasi nga, nakakapuyat. So, nagsawa ng lahat na lumapit. Kahit po, pagkaganda-ganda ng baby nung ipanganak siya, hindi siya magsusurvive kung hindi siya mag-grow at walang mag-aalaga sa kanya. Ang tawag po dito ng mga doktor, ng mga pediatricians ay failure to thrive. FTT. Nag-fail na mag-develop at mag-grow normally yung baby kasi walang nag-alaga. Walang nourishment. Walang nagpakain. Mga kapatid, kung iniisip mo na ang Christian life ay tungkol lang sa pagtanggap mo sa Panginoon, na-salvage ka na, tinanggap mo na si Jesus Christ, tapos wala ka nang ginawa, hindi ka na na-transform, magdaranas ka ng FTT syndrome. Failure to thrive. Hindi ka mabubuhay ng isang normal Christians. May mga preachers, may mga churches na nagsasabi na once na tinanggap mo si Jesus Christ, okay na yan. Kahit balikan mo yung paninigarilyo mo, pag-inom mo ng alak, yung lahat ng mga ginagawa mong mali, yung pagnanakaw, pagsisinungaling mo, okay lang yan, basta natanggap mo na si Christ. Okay ka na. Sa heaven ka na pupunta, hintayin mo na lang yung oras mo na makarating ka dun sa langit. Kung ganyan din po ang paniniwala natin, hindi natin ma-experience ang pangako ng Diyos na Holy Spirit. Hindi mo ma-experience yung power ng Holy Spirit na magbigay siya ng fruit sa buhay mo, na magbigay siya sa iyo ng gifts para mamuhay ka. Di mo maiintindihan kung bakit sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 16 na may your kingdom come soon, may your will be done on earth as it is in heaven. Kasi sinasabi po dyan sa verse na yan, nung sinasabi yan ni Jesus Christ, ito yung prayer nyo, sinasabi lang ni Jesus Christ na tayo na church ang magiging agent para mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa, gaya ng pangyayari ng kalooban ng Diyos sa langit. Kinakailangan nating mag-grow. Kinakailangan nating lumago in holiness
sa harapan ng Panginoon. Tayo kasi yung tinawag niya para maging asin at ilaw ng mundo. Isang tasteless na mundo, isang madilim na mundo, ikaw ang asin. Ikaw ang ilaw. Kinakailangan tayong matransform on a daily basis sa pamamagitan ng mga spiritual discipline, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamamagitan ng pag-worship mo sa Panginoon, na gagawin mo on a daily basis, sa pamamagitan ng mga devotions mo. Kapatid, kinakailangan mong mag-grow. Saka ka lang magiging agent of transformation in the world. Sabi mo nga sa katabi mo, laki-laki din pag may time. Mga kapatid, para lang yung 10 gallons of gasoline, pagka nilagyan mo yan ng isang palito ng posporo na may sindi na apoy, sasabog yan. Marami ang magkugulat. Maraming atensyon ang makukuha mo dahil dun sa sobrang lakas ng power and energy. Pero isa lang yung dramatic one-time impact. Bakit hindi mo hayaan na ma-release yung energy ng 10 gallons of gasoline na yan pag nilagay mo yan sa sasakyan mo, tapos pinasakay mo yung mga tao na hindi mo naman kilala, tapos inahatid mo sila sa kanilang mga tahanan kahit ilang milya pa ang layo niyan, gumawa ka ng kabutihan sa kanya, mas magandang explosion ang mangyayari. Ang ma-experience ng lahat ng mga tao. Masusustain. Makokontrol mo yung impact na dumarating. Kapatid, hindi mo kinakailangang manggulat. Hindi mo kinakailangang magpahanga na binago ka na ng God over time. Tapos isang beses lang. Kinakailangang mapakita mo ang difference na ginawa sa iyo ng Panginoon consistently. Araw-araw. Naglalast ang pagbabago, ang transformation. Hindi ka lang sinave ng ating Savior para makarating ka sa langit. Sinave ka niya para gamitin ang power ng Holy Spirit para mabago ka. Para magbago ka para kay Kristo. Gamitin tayo ng Panginoon sa mundo para sila man ay makakilala din. Ang mundo ay nangangailangan na ng isang tao na magre-represent kung sino nga ba si Jesus Christ. Sana wag maulit sa ibang tao yung sinabi ni Mahatma Gandhi na ibang-iba yung mga Kristiyanong na-meet niya kesa sa Christ na sinasabi ng banal na kasulatan. Revelation 14:12 says, "This means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying His commands and maintaining their faith in Jesus." Matthew 24:13 says, "But the one who endures to the end will be saved." Kinilala mo si Kristo, dapat nagpapatuloy ka na nagtatransform para kay Christ. Transformation by grace. At pangatlo, ang third point, para ma-experience natin ang empowerment of the Holy Spirit, mangyayari lang ito kapag tayo ay willing to commit. Hindi po pwedeng sabihin natin, ay mabait ako ngayon Kristiyano na ako. Hindi mo pwedeng sabihin na tumanggap na ako kay Kristo, Christian na ako, okay na. Okay na yon. Nabago na ako ng konti. Kinakailangan mong mag-grow. Kinakailangan nating mag-transform into the image of Christ at maging kamukha tayo ni Kristo. 2 Corinthians 3:18 says, "So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed
into His glorious image. Hindi naman hinihingi ng Panginoon ng isang pasabog eh. Basta maliliit, malalaki, basta continuous na pagbabago into the image of God. Isang tunay na transformation ay nagre-resulta ng transformation of the heart. Nagmamahal sa Diyos at nagde-desire na makuha niya yung image ng God on a daily basis. Yes, hindi perpekto ang mga Kristiyano. Kasi kung perfect ka rin lang, edi kukunin ka na ng God. Pero dahil hindi tayo perfect, we are on our way to perfection. Nang ma-deliver tayo from the bondage of sin, in-usher tayo sa kingdom of God, merong freedom. At ang freedom na to ay ang gumawa ng mabuti at magbago para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. The more nakilala natin ang God, the more na mamahalin natin siya, the more na ma-excite tayo na parte tayo ng kingdom of God, the more na mamahalin natin ng Panginoon, the more na isi-share mo si Jesus Christ sa ibang tao. Dahil hindi mo yun makocontain eh. Mahal na mahal mo siya, kaya kinakailangang malaman din at makilala siya ng ibang tao. The more na na-experience mo yung presence ng Holy Spirit, the more na sasabihin mo, gusto ko pa ng presensya ng Holy Spirit sa buhay ko. Ito ang buhay ng tunay na tumanggap sa ating Panginoon. Pinatawad sa mga kasalanan, naka-inherit ng eternal life sa heaven, may experience yung love na nanggagaling sa Panginoon and willing na ipa-experience ito sa ibang tao, madidiscover yung great pearl of great price at worth the more na pag-ingatan yung salvation na tinanggap. Nagiging excited ka ba sa araw-araw na mamuhay para kay Kristo? Gusto mo ba araw-araw na papapurihan mo si Kristo? Kahit anong ginagawa mo sa loob ng tahanan? Kahit pumapasok ka at nag-aaral? Na ipapakita mo ba sa lahat na yung image ni Christ ay nagre-reflect sa'yo? Sa pagtatrabaho mo ba? Nabibigyan mo ng worship ang ating Panginoon. Kinakailangan willing tayo to commit our lives to Him. Na hindi tayo titigil hanggat hindi nakikilala ng mundo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Tanungin mo nga yung katabi mo, willing ka ba? Willing ka ba? Paano kung merong mga dapat mabago sa atin? Medyo masakit yun eh. Pero kailangan tayong mabago para sa ikago-glorify ng ating Panginoon. Alam ko pong ang ilan sa inyo ay napanood na yung story sa film ni Aaron Ralston. Siya po ay isang 27-year-old na lalaki na ito yung story ng 127 hours. Kung napanood niyo po yon, dahil mahilig siyang umakyat sa bundok-bundok, tapos yung mga masisikip na lugar, yun yung talagang pinapasok niya. Nung pumasok siya sa isang masikip na lugar, yung nag-uuntugang dalawang bundok, na bagsakan yung kanyang right arm ng 800-pound na malaking bato. Nag-hike po siya no, sa Blue John Canyon, sa Canyonlands ng National Park sa Utah. Tapos, isa po siyang experienced climber na noon, umaakyat na siya, o naakyat na niya ang 49 na bundok, na umaabot sa 14,000 feet ang taas, kahit nag-iisa siyang umaakyat, mas enjoy siya doon, nag-iisa siya eh. Naisip na rin niya, kapag umaakyat siya ng mga bundok, ano kayang mangyayari kung bigla akong atakihin dito na nag-iisa ako? Naisip na rin niya yon, pero nag-enjoy pa rin siya. Si Ralston po ay isang former engineer for Intel and isang avid outdoors man
na umaakyat ng mga bundok. Pero, nung akyatin niya ang isang bundok, after 5 days, nabagsakan, maipit yung kanyang right arm. After 5 days, na nakapin, nabagsakan, nakaipit yung kanyang right arm doon sa nahulog na bato, ubos na yung kanyang pagkain, ubos na yung kanyang tubig, nag-decide siya. Kinukunan po niya ng camera yung sarili niya habang nandoon. Nag-decide siya na lagyan ng tourniquet yung kanyang right arm at i-amputate ang kamay na ito below the elbow dito gamit ang kanyang pocket knife. Wow. Tapos, nung maputol na yung kanyang right arm, nagrapel pa siya para makababa dun sa bundok na yon, sa canyon floor. Tapos, naglakad siya downstream hanggang sa makita siya ng Utah Public Safety Helicopter at isinave siya. Dinala sa ospital. Kung mapapansin niyo po dyan, yan yung picture niya na putol na yung kanyang right arm. Bakit niya ginawa yon? Gamit ang pocket knife? Parang ang sakit. Hindi lang parang talagang masakit. Mahihimatay ako doon. Pero dahil gusto niyang mabuhay, willing siya to cut away everything that was holding him back. Yan ang isang klase ng commitment, isang klase ng seal na kinakailangang meron ang bawat Kristiyano to experience the power of the Holy Ghost. Pag willing ka to cut away everything that is holding you back para mawala yung bondage, then tutulungan ka ng Holy Spirit in new ways para makapagsimula ka ng isang buhay na akala mo dati ay imposibleng mangyari. Hebrews 12:1 says, "Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us." Willing ka ba na ma-amputate yung mga bagay that holds you down? Philippians 3:13-14, sabi ni Apostle Paul, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." Kapatid, are you willing to commit? Natanggap mo na si Jesucristo. Unti-unti kanyang tinatransform by His grace. Are you willing to commit? Tayong lahat ay tumayo. Magiging kumpleto lang ang pananampalataya mo sa ating Panginoon kung hindi mo lang siya tinanggap bilang sarili mong Diyos at tagapagligtas. Kilalanin mo siyang mabuti. At sinisigurado ko sa iyo, habang kinikilala mo ang ating Panginoon sa araw-araw, lalo mong gugustuhin na makilala siya ng lubusan. Ang pagbabago ay magiging mahirap kung lakas lang natin ang ating aasahan. We must be transformed by His grace. Ang tanong, meron ka bang willingness to commit? Heavenly Father, nais namin ng empowerment of the Holy Spirit. Pero totoo ang sinasabi mo sa iyong banal na salita. Kinakailangan ka naming makilala ng lubusan, Jesus Christ. Yung matanggap yung tunay na salvation na ino-offer mo. Isang malalim na relationship with you, our Savior. At sa pamagitan nito, magbabago lang kami, magta-transform lang kami into your image.
Only by your grace. Kasi kung sarili namin lakas, wala eh. Hindi namin kakayanin. Kailangan namin ng kapangyarihan mo, aming Panginoon. Kailangan namin ng pag-ibig mo, ng grace mo. At naririto kami sa umagang ito. Willing kami to commit our lives sa iyong harapan. Yung i-offer ang lahat-lahat sa amin. Na kung may mga bagay na nagiging sanhi para hindi kami makapagpatuloy, para bumagal yung takbo namin patungo sa iyo, para maging mabagal yung paglago namin, God, willing kami na i-amputate ang lahat ng ito. Tanggalin ang lahat ng ito. Dahil gusto ka naming mamahal ng lubusan. Gusto naming makapaglingkod sa iyo. Gusto namin ang power of the Holy Ghost. Gusto namin ang empowerment na nagmumula sa iyo. Salamat sa ipinangako mo. Salamat sa iyo, grace. Salamat sa gifts. Salamat sa fruit na willing kang ibigay sa amin kung kami ay magiging willing to commit our lives to you. Nais namin, Panginoon, na hindi lang ngayon na makikita yung power na yon, O God, kundi makikita ito at mararamdaman namin sa pang-araw-araw naming buhay upang kami ay ma-transform into your image. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tithes and offering daw po ay hindi lang natin dapat makita. It's a form of spiritual discipline or obedience, but also as an act of participation in the divine economy, a system that transcends material gain. In this sense, ang pagbibigay po ay nagiging exchange of trust and partnership between sa giver, na tayo yung mga tao, at sa Diyos, kung saan ang act na ito ay hindi lamang tungkol sa pagsusuporta sa mga religious institutions or causes, but about aligning one's values with a higher purpose. Dahil sa pamamagitan po ng pagbibigay, tayo pala ay nare-release doon sa attachment sa ating material wealth. Hindi na tayo laging para manghinayang or magdamot sa ating mga pera or kayamanan. It fosters a mindset of abundance rather than scarcity. Nai-encourage at napopromote po yung feeling natin na meron tayo at hindi tayo gipit, kaya we tend to give more and more. Kaya nga po, importante ang pagbibigay natin ng tithes dahil ito ay isang tangible reminder na ang lahat-lahat ay ultimately belongs to God. At ang offering naman ay nagiging reflection ng ating faith in an infinite source of provision. Kaya hindi tayo para matakot, manawa, or mapagod magbigay. Kasi hindi pala talaga po mauubos. Na kahit nakabigay na tayo ng ating tithes, but still magbibigay pa rin tayo ng magbibigay. Kung ito po ang magiging perspective natin when it comes to giving, na ang lagi nating iisipin ay ang pagta-tithes ay isa palang reminder na ang lahat ay belongs to God, at dahil siya ang ating infinite source, yung dating tingin po natin na ang giving ay isang obligatory act, ito ay mag-shift or pwedeng mag-shift from obligation to intentionality. Yung magkakaroon ka na ng desire na gawin ang tithing and offering and pledging as an act of co-creation with God in a broader work of justice, mercy, and love. When we say co-creation po, ito yung process of collaboration to others para mag-create ng something new na lahat ay involved para sa iisang layunin. Kung tayo po ay nag-struggle pa
sa part ng giving, offering, or pledging. Kaya po, let us encourage each other na mag-focus on heart and intent, not amount. Sabi nga kanina, hindi naman kailangan ng Lord ang magpasabog tayo. Yung tipong, ito kalahati ng yaman ko, ibibigay ko. Pwede naman po, mag-start tayo sa small amount hanggang sa maging consistent at willing na talaga tayo magbigay dahil sooner or later, we will be empowered by the Spirit to get this perfection in giving. Sa gayon, katulad nung baby na binanggit kanina, hindi na tayo magkakaroon ng FTT or failure to thrive dahil it is true na hindi sapat na tayo ay na-attend lang ng church on a regular basis tapos hindi naman natin ginagawa ang iba pang bagay to nurture our faith such as giving. Kasi yung sinabi ko po kanina na tayong lahat ay involved sa iisang layunin dahil isa po sa mga layunin at purpose ng ating pagbibigay ng tithes and offering, even pledges, which is yan pong ating mga building fund and benevolence. Siyempre po, ito ay to support missions, mga charitable projects, church maintenance, or community outreach para mag-draw near to God ang mas marami pang tao. Sinasabi po sa Malakias 3:10, na dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Let us commit ourselves in giving. Tayo po ay magbigay. Heavenly Father, maraming salamat po, O Lord, sa mga salapi na nakalap namin. Tunay nga pong Diyos na Ikaw ay napakabuti sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng puso na maging mapagbigay. And we pray, Lord, na nawa Panginoon ay ma-develop ang culture of generosity. Patuloy nga po, Panginoon, na we pray na
ang heart of generosity ng bawat isa ay patuloy na makultivate sa amin po, Panginoon. Sa gayon, patuloy kaming makatupad sa mga tungkulin na katulad nito upang mapalawig namin ang iyong mga salita at ang aming iglesia ay patuloy na mag-expand, Lord God. Salamat po sa mga trabaho na pinagkakaloob mo upang ang mga kasamahan namin ay makapagkaloob. Ito man ay malaki o maliit, Lord, hindi ka po tumitingin. Alam namin yon, Lord. Kaya salamat po at nawa ang mga tao na gusto pa pong magbigay, na nais makabigay, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng ganon na nanais ng pagnanasa na makapagbigay. At sa mga hindi pa makapagbigay, Panginoon ko, dahil sila yung mga walang trabaho, Lord, alam namin na hindi maigsi ang iyong mga kamay upang abutin ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po, Lord, sa mga naghahawak din po ng mga salapi na ito, Panginoon. Patuloy na pagkalooban mo nga po sila ng special knowledge para, Panginoon, ang mga and wisdom, para po ang mga pananalapi na ito, Lord, ay magamit lamang po sa mga bagay na makakapagbigay ng glory sa iyo. Maraming salamat po, Lord, at tanggapin mo po ang aming mga handog na ito, Panginoon, maging mabango nawa itong samyo sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga bata at ang mga babies. Atin po silang ipagpe-pray, pati na din po ang mga kids teachers. Sinasabi po sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Kaya po, patuloy po nating dalhin ang ating mga bata, ang ating mga anak dito sa church, kung saan nakakakinig po sila ng salita ng Diyos at patuloy na sila ay natuturuan ng ating mga Sunday school teachers. Atin pong i-stretch ang ating mga kamay sa kanila. Hallelujah, O God. We praise you, O God, and we worship you, Father God. Salamat po for this morning, Lord God. Salamat po, Panginoon, na ang mga batang ito, Lord God, ay dinala niyo po rito, Lord God, sa kanilang murang kaisipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa kanilang pagkabata, Panginoon, sila po ay nakakarinig, nakakakilala, Lord God, sa inyo, Lord God. Natututunan po nila kung gaano mo sila kamahal, kung paano ang grace mo po sa kanila ay nag-aabound, O God. Father, amin po silang inilalapit sa inyo na patuloy nyo silang bibigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. Ganun din po ang knowledge at wisdom, Lord God, sa kanilang pag-aaral, Lord God. Iingatan niyo po sila, Lord God, sa araw-araw, bibigyan ng malakas at malusog na pangangatawan. Ganun din po, Panginoon, kayo po ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Father God, salamat po sa kanila, Lord God, dahil sila po ay nakakarinig, Lord God, ng inyo pong mga salita, Lord God, at patuloy kanilang nakikilala, Lord God. Father, ganun din po, amin din pong inilalapit ang mga teachers po, na patuloy nyo silang bibigyan ng wisdom at knowledge, patuloy, Lord God, ng kasipagan, Panginoon, ang dedication, Lord God, ang patience, Panginoon, ang ipagkaloob nyo po sa kanila. Ganun din po, Panginoon, ang mga bata na wala po dito, ang mayroong sakit, Lord God, kayo po ang magpapagaling sa kanila sa pangalan ni Jesus. Bibigyan nyo po sila ng malakas at malusog na pangangatawan. At patuloy, Lord God, na sa kanilang paglaki, Lord God, magkaroon po sila, Lord God, ng banal na pagkatakot po sa inyo. Salamat po, Father God, for this ministry, Lord God, na children's ministry, na marami pa pong nakakakilala sa inyong mga bata, marami pa pong naaabot po ng inyong mga banal na salita, Panginoon. We praise you and we worship you, O God. Pinupuri ka namin, Lord God, at binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Muli po nating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Patuloy natin ibigay ang ating faith sa Panginoon sapagkat magagawa natin ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah!
that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Greater is He. Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Sige po, palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Salamat, O God. Salamat, Lord, dahil sa iyo nagmumula ang aming power, O God. Ang aming courage, O God. Lord, ang boldness to speak, O God, kung gaano ka kadakila, kung anong mga ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, lahat ng meron kami at kaya naming gawin ay dahil ng banal na Espiritu, O God, na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan, O God, na kahit ang mga bagay na hindi namin sukat akalaing magagawa namin, O God, ngayon ay magagawa na namin, O God, para sa iyo. Lord, kaya Lord, hindi namin pangahawakan ang aming mga talino, ang aming mga lakas, ang aming mga kakayanan. Wala kaming pangahawakan kundi, Panginoon, ng Espiritu mo, O God. Na kapag naririyan ang iyong presensya, O God, alam namin na lahat nga po ay posible. All things are possible, O God. At walang mga bagay na ahadlang, O God, sa iyong kalooban. Because that is your ministry, Holy Spirit. You are in control. At Lord, yung mga bagay na minsan akala namin hindi namin kontrolado, pero Lord, alam namin na nakabantay ka at kita mo ang lahat, O God. Kaya Lord, kami nagpapasalamat dahil ang buhay namin, O God, ay sa iyo, O God, na nakabase, O God. Na lahat, Panginoon, ang nangyayari sa aming mga buhay, alam namin nakatingin ka, Panginoon. Kaya Lord, lahat ng aming gagawin, O God, at lahat ng mangyayari sa buhay namin, lahat, Panginoon, ng takbo ng aming buhay, O God, ang
ang dalangin namin ay patuloy-patuloy na magpakahayag ka, Panginoon. Whether sa aming pagbagsak o pagtayo, ikaw ang mapapapurihan, Panginoon. Sa aming panghihina at kalakasan, ikaw ang mapapapurihan, Panginoon. Sa aming mga sakit, O God, ikaw pa rin ang mapapurihan, Panginoon. At sa mga oras na pakiramdam namin ay napakalakas namin, ikaw pa rin ang aming pasasalamatan, Panginoon. Salamat, O God, sa araw na ito, O God, kung saan kami nagsasama-sama upang ikay mapapurihan, dakilain at sambahin. Ikaw na Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoon, hindi po natatapos ang aming ministry dito sa loob ng church na ito, O God. Dahil paglabas namin, O God, ipapakita namin sa bawat isa, sa mga tao sa paligid namin kung paano mamuhay ang isang Kristiyano na filled by your Spirit, O God. Ang pag-ibig, ang pangunawa, ang pagkilos mo, Panginoon, ang awa at habag mo, ang siyang makikita, Panginoon. We carry this message, O God, that you are our Savior, you are our Redeemer, Healer, Provider, at kailanman hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya Lord, we open up ourselves, O God, nang sa gayon kami, O God, ay maging tagapagdala ng iyong mensahe sa bawat isa na bago pa man kami magsalita, O God, makikita na nila kung sino ang aming Diyos na pinaglilingkuran. We thank you, O God, for this wonderful life, O God, na Lord, ikaw ang nagbigay, O God, na meron kaming pag-asa na higit pa sa nangyayari sa mundong ito, higit pa sa kayang ibigay ng mundong ito na ligaya at aliw, O God, meron kaming Diyos na eternally, O God, ay nag-iintay sa amin. At excited kami na dyan sa iyong kaharian, kami ay magpupuri sa iyo ng walang hanggan, O God. Kaya Holy Spirit, empower us, change us, and continue to anoint us, O God. At ikaw ang mapapurihan. Salamat po sa mensahera, O God, na iyong ginamit sa araw na ito. May you continue to bless our pastor, Pastora Sharon Valenton. Kayo patuloy-patuloy na magyumakap sa kanya, magpagaling sa kaniyang mga karamdaman, at patuloy-patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, both physically and spiritually, O God. Siya, Panginoon, ay palalakasin at patatatagin mo. At marami pa pong mga buhay ang mababago, Panginoon. Marami pang mga buhay ang iyong aabutin sa pamamagitan niya, Panginoon. Salamat, Lord, sa church na ito na kami ay dinala mo rito, O God. May purpose kung bakit kami inarito, O God. Tinawag mo kami at gagamitin mo kami, at ang banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng courage, ng strength and power to do your will, O God. Continue to bless, O God, lahat ng mga ginagamit, O God, sa mga ministries, sa worship, sa multimedia, sa ushering team, sa finance, sa amin pong mga nagluluto, mga nagba-Bible study, mga bumibisita, mga lahat, Panginoon, na kumikilos, kahit ng mga nagde-decorate at nag-aayos ng church, Panginoon. May you continue to bless them, O God, at patuloy na mahayag ka, Panginoon. We are working as your body, O God, at lahat ng nais mo ay siyang lamang aming susundin. Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang aming papuri at pasasalamat at pagdakila. Mga kapatid, let's take this time para yung ating mga personal prayer request ay ating itulog sa Panginoon. Hallelujah. Taas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. And the baptism and the guidance of the Holy Ghost be upon you, so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And all God's children say, Amen.